Masanto siya kabasan at si kanya namin. Magandang araw mga ka-homies. Welcome to Ito Ang Tahanan. Yes, sir, we. Como talebu? Ay. Merci beaucoup. Ba naman? Aba. Isang oras ng kwentuhan, aral at mga kwento ng buhay. Yes. Yes. Well. Maya payabak karang mga lagu, ampong masanting kong kabale na kalupa ko. Maray na aga sa indong gabos, sa kuya ng mga paryente dyan sa Bicol, mga maypay, mga tugang, at maayong buntag! Ang topic natin ngayon ay isang sitwasyon na marami ang makaka-relate. Ano nga ba ang buhay ng isang pamilyang naiisa ang profesyon? Ano kaya? Ano nga ba? O, diba? Buenos dias! Yan, lalo na kung ang profesyon ay pagiging doktor. No? Ano kaya pakiramdam? No? Anong apelido nga ni St. Garcia. Garcia? Kunyari, puro kayo doktor. Yeah. May tumawag sa landline. Dr. Pwede ba Garcia. Dr. Garcia? Lahat Garcia. Puro Garcia. Buong pamilya. Di ba kailangan, di ba? Garcia. Nako, ayan, kaya nga, no? Mamaya, tanungin natin ang ating mga bisita. Ayan, makikilala natin ang isang pamilyang puro doktor. Wow. Yes! Well, mga co-mates. Kaya naman, tawagin na ang buong pamilya. Lalo na kung kayo din lahat sa pamilya ay magkakapareho ng propesyon o hanap buhay. Kaya, walang maglilipat ng channel at pakishare na rin ang ating episode today. Siyempre naman, mapapanood din ito sa teleradyo programs ng Net25 at Radyo Radyo Agila. Live stream sa Facebook page at YouTube channel. At wag yung kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. Kaya syempre, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong buong mundo. mundo. Ayan. Hindi kayo at samahan nyo kaming Awitan. syempre, awitan kayo ng magandang song. Yes. Dedicate it to everyone. Yeah. For all of you. It was something like this. Kaya mo yan. Sino tayo ko? Hindi ka na yan. Love song tayo. Now that we have gotten through one more fall, I can just admit I'm not it all, 'cause I do, 'cause I've got you. We crossed this battle line too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. 'Cause your love just keeps on healing me. No matter how I bruise, if I just trust you, your love just keeps on healing me. One more clue, one more chance that wasn't there before. In your arms, no pain can harm the way I'm feeling. Lord, I know that your love is healing. Of course! Gumaling. So mga ka-homies, huwag kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Ito ang tahanan! Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik
Maligahang ito ang tahanan. Ayan. Another beautiful day. Yes, it's a beautiful day. And another interesting topic. Yes, yun nga, oo nga. Eto mga kaibigan, tanong lang. Gusto mo ba na sundan ng anak mo ang profession mo? Para sa akin, syempre, masasabi mo dyan, Shea? gusto ko. Ang problema, Kung gusto yung mga nila. anak ko, gusto ba? Ayan. Yun ang So, tanong. lalo na, syempre, kasi syempre lalaking sa akin eh. Ang hirap na maging artist at syempre mahiyain. Tapos yung bunso ko naman, nung maliit pa, nayayaya ako sa mga ganon, yung mga punta kami sa Makati para mag-BTR. Pero nung ngayon naging binata na, Binata syempre, na, iba na. Iba na. Kahit na gusto ko siya mag-artista, ay ayaw naman niya. Kaya nahihiya na siya. Pero yung athlete ko, dahil meron akong athlete nga ako that before, masaya ako dahil tinuloy niya yung gusto ko na maging athlete. Yun. Di ba? O, ikaw, Hindi kasi natatawa ako kay Efren, nagsasalita na naman mag-isa. Ikaw, Ate Efre. Ay, Di, mannerism ko na yan. Huwag kayong mag-iisip, baka iba iniisip nyo. Mannerism ko na yan. Asosyal ko pa Anyway, naman ngayon. Kaya, yung tanong ni Efren, ako naman, siyempre, naging professional singer ako, di ba? Siyempre, pangarap ko rin sa anak ko na maging, kasi nag-iisa eh. Oo nga, Di ako ba? kasi dalawa. Si Sota, marunong naman kumanta, kaya lang mahiyain. Yun. Pero nakikita ko ngayon sa Apo, lumalabas. So kung tatanungin niyo ako, katulad ni Connected. She, Oo. why not, di ba? Pero kung di naman nila kaya, hindi ko pipilitin. Kung saan sila masaya, susuportahan ko. Ganun. Ayan. Ako kasi Kuya parang Ben. hindi pwede sa akin. Malituhin kasi ako. Nag-engineering ako tapos biology professor. Oo nga, ang Diba? dami mo Tapos pala. ang bagsak ko pala ay sales. So, baka malito rin yung mga bata. Pero sa akin naman, dahil nga sa nag-explore ako ng profession, sila, ang sabi ko sa kanila, hanggat maaga, yung magpapasaya sa kanila, hanapin na nila. Oo. Kasi kung ang pupuntahan natin is success, maraming mga failures and challenges. So hanggat maaga, i-discover nila yung sarili nila. Tama. And then kung ano yung makita nila na talagang niche nila o doon sila talaga masaya, we go. Suporta Go. lang. Actually, marami na akong paulit-ulit na support sa mga anak ko na akala nila ito yung gusto, tapos ito pala. So Iba. hinayaan ko lang hanggang sa Oo, makita parang nila ako ganun kung saan din. sila papunta. Sa akin ikaw, naman, Kuya Ben. maniwala kayo sa hindi. Ito, totoo ito, honest to. True mga story yan. kaibigan. Gusto ko Walang talagang mag-medicine. Ikaw. Talaga? Oo. Pero, iba yung mahatak sa pakiramdam ko eh. Oo. Kasi may natural, yung love ko sa music. Oo nga. Ayun. Paano yung yung anak mo? Di Pero ba? Ay, ngayon, ngayon, parang ito ano, yun eh. Di ba kumakanta yung anak niya? Blessing this guys, Hindi. Oo. yung anak ko, nursing yung kinukuha. Oo. Sabi ko, So malapit. Malapit. Sa kanya na Ay, to. yun naman pala. Nagpunta ko parang, Ngayon, salamat medicine po. cabinet na lang ina. Oh, yun. Bigyan ko yung medicine, 2 minutes lang. Ay, yung Joke anak ko yun. naman, IT ang kinuha nung una. Tapos iba na naman ang gusto, naging chef. Yun, doon siya natuloy, nagpagiging chef niya. Ayun. Pero syempre, di maiiwasan. May mga pamilya Oo din eh. talaga na mas gusto nila na magpapatuloy yung kanilang nasimulan, di ba? Tama. Kaya ang tanong, legacy ba ito o pressure? Sa palagay Oo mo? nga, ano. di ba? Ay, ayan, Oo malimit nga. ko nakikita yan sa Oo, mga yun, kaibigan yun, naming ako rin mga nasa Chinese. isip ko yan eh. Di ba, mga Chinese na kaibigan ko, Oo. mga bata pa sila noon, talagang sinasanay na sila sa hardware, o sa kanilang mga store. Totoo Talagang yan. nire-ready na silang ipasa sa kanila. So siguro medyo may aspect din ng cultural, no? Based on their culture. tama. Talagang kung paano sila na-develop na mentality nila, yung learn nila since childhood. Pero Yes. sa atin sa Philippines naman kasi more on may freedom talaga eh. Oo nga. No? Kung ano yung kaya tinatanong ano gusto mong kuhanin sa college, ano gusto mong i-pursue, yun ang karaniwan dito sa atin sa Pilipinas. Sa akin siguro kasi, ano pa lang eh, mga bata pa lang kasi yan, makikita mo na yung mga gusto nila eh. Yes. Yung anak ko kasi, nung bata siya, nakita ko na siya na naglalaro ng bola. Nakita ko siya na Mahilig mahilig mag-basketball. Hindi naman yung bola. Buti hindi, Yun nga, oh, ibang buti hindi bola. mambola. Hindi mang bola, ganun. Laro ng bola. Pasa ng Yun, bola. wala. Tapos nakita ko siya na Sports talagang... pala, sports. Sports pa lang siya. Makikita ko na yung kamay niya, yung galaw ng kamay niya, magaling na. Tapos yung isa kong anak na bunso, magaling na kumanta, magaling mag-rap. Kaso nga lang, syempre, yung mga bata sila kasi, hindi sila mahihain eh.
Kasi Oo, nung naging go lang binata, ng go. doon lang talaga nakita ko na, sayang naman, ang gwapo ng anak ko, kako, ayaw mo mag-artista. And I would say, diyan pumapasok yung pagmamana. Yun na nga. Minana sa yung Oo, anak mo, oo, yung pag- sports. oo. Dahil dati kang varsity player ng volleyball. Volleyball. Oo, Oo. Halos ko, tsaka Connected din eh. Oo, Connected. connected talaga. Kaya nangyayari talaga na minsan natural, no? Hindi sinasadya, hindi Oo, pinapwersa, na ipapasa ang mga profesyon Oo nga. ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero meron din namang mga pamilya na mas pinipili nga nila kung ano yung choice ng kanilang anak. Ano? Kaya diyan papasok na mapag-usapan natin Ayan na. yung mga expectations, no, Expectations. ng magulang sa anak. Dapat ba talagang sundin ng anak yung profession na gusto ng kanilang mga magulang o meron silang freedom to choose kung saan sila talaga pupunta. Yes, tama ka dyan, Remy. At yan ang tatalakayin natin mamaya kasama ang ating mga bisita. Stay tuned mga ka-homies dahil baka nangyari din ito sa tahanan ninyo. At may mapupulot tayo ng aral mamaya sa pagbabalik ng Ito ang tahanan! Kaya alis, mga ka-homies! When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. At nagbabalik ang Ito ang Tahanan! Ano nga ba ang pakiramdam ng lahat kayo sa inyong tahanan ay magkakaparehas ng propesyon? Ating alamin kasama ang isang pamilya ng mga doktor, kaya naman mga ka-homies, the doctors are in! Sa pamilya, propesyon at tahanan. Kung sino sila, let's watch this! Ano nga ba ang pakiramdam ng isang tahanan kung saan ang lahat ay naka-white coat? Sa pagkainan, puro medical terms nga ba ang usapan? At kapag may isang sinipon o nagkakasakit sa pamilya, nagkakagulo ba sila kung sino ang magmamain sa pasyente? O sa huli, doktor man sa paningin ng iba, ang hanap pa rin ba ay ang yakap at kalinga ni mama? Paano nga ba ang buhay kung mula kay tatay, nanay, hanggang sa mga anak, isa ang sinumpaang tungkulin? Blessing nga ba ito o pressure para sa bawat isa? Ngayong araw, silipin natin ang kwento sa likod ng mga stethoscope. Alamin natin kung paano pinatitibay ng medisina at ng pagmamahal ang isang pamilya. Kilalanin natin ang pamilya Eusebio mula kay tatay, nanay, ate hanggang sa bunso. The doctors are in sa itong tahanan. Ayan, mga ka-homies, ha? Nakita nyo yan. Kaya naman, the doctors are in sa ating talakayan today. Siyempre, pakilala na natin sila. Ayan. Ang unang-una, ang ilaw ng tahanan. Si Dr. Marie Judith S. Valdez Eusebio. Siya po ay MMHOA, FPDS, FPADSFI. She is also a board-certified dermatologist and dermatologic surgeon with
30 plus years of experience. Wow. And of course, Life Fellow, Philippine Dermatological Society, and Philippine Academy of Dermatologic Surgery Foundation, Inc. And of course, UPPGH alumni. Ayan. Doctor of Medicine, Dermatology Residency, and Masters in Hospital Administration. She is also founder of Managing Director of VE Eusebio Skin and Laser Center sa Los Baños and Calamba. Isa rin po siyang award-winning physician, recipient of PDS Awards of Distinction and PMA Outstanding Physician. Mentor of University of the Philippines College of Medicine, board member, Philippine Dermatological Society. Yes! Good morning! Good morning, Dr. Good morning, Lee. Doc. Good morning, Magandang Doc. umaga po sa ating lahat. Ayan. Welcome back. Welcome Doc back Judith. to Ito Ang Tahanan. Yes. Suki ka na dito, Doktora. Opo. Ayan. Okay, ngayon naman mga kaibigan, ang ipapakilala ko sa inyo yung panganay na anak. Ito po ay si Doktora Kathleen May V. Eusebio Para. Ayan. MD and FPDS. She's also a board certified dermatologist, fellow of the Philippine Dermatological Society, PDS and PADSFI. A UPPGH trained, completed residency in medical, surgical, and cosmetic dermatology. Advanced international training, dermatologic laser surgery and aesthetic dermatology from University of Toronto, Canada. Galing naman pala. Ayan. An international researcher, a published author, and speaker at major dermatology congresses across Asia, Europe, and North America. Wow naman. An award-winning academic, recipient of PDS International Publication Awards and Research Grants. A professional leader, Laguna representative for PDS South Luzon, and peer reviewer for global medical journals. Eto pa, a consultant dermatologist active in clinical practice in hospitals and family-owned skin centers. Yes! Oh, grabe yan. Hello, good morning, Doc. Good morning. Ruth. Hello Ayan po. siya. Anyway, syempre pakilala natin ang ating kanilang bunsong anak. Yun. Ang kanilang bunso na napaka-cute din. Dr. Maria Emilia Ruth B. Eusebio. Ayan. Anyway, siya ay board-certified dermatologist, top 5 in the 2025 Philippine Board of Dermatology Diplomate Examination. Ayan. Diplomate Philippine Dermatological Society, PDS, UPPGH trained, completed residency in medical, surgical, and cosmetic dermatology. Academic excellence, Doctor of Medicine, UPCM, and BS Biology, Genetics, cum laude. Ang galing-galing naman ni Dr. UPLD. Ayan. Clinician, researcher, published author in reputable medical journals, and international speaker, Asia and Europe. Ayan, syempre, specialized interest, genetics, pigmentary disorders, nail diseases, and dermatologic therapeutics. Yan. Therapeutics. Kaya ayoko mag-doktor eh. Yan ang problema ko talaga eh. Ang daming terms na Daming terms eh. Ang hirap talaga eh. Ano ba? i-pronounce. Oo nga. Oo. Yan. Hilo nga ako bigla, no? Maapaw ng karunungan dito. Oo nga. Ang daming letters. Correct. Ako kasi PWD lang letters. Okay. So ito pa, hindi pa tapos, ha? Oo nga, no? Ano may- pa? yung- Ito yung, pa ah, pa, mga kaibigan. Good morning. Son-in-law. Ay, sige. Good morning po. Ayan. O, diba? Ang cute naman, Doc Ruth. Ayan, o, diba? O. Imagine mo, 30 na Cum daw laude, siya, ah. pero mukhang 16 lang, o. Cum laude 31. lahat. Cum laude pala lahat. Talagang nasa lahi. Hindi pa rin nagpahuli, no? Pati, syempre. pati Tingnan in-law, natin. no? Pati Oo. son-in-law. Kasama. Son-in-law ni Doktora Judith, yan. Ang asawa po ni Doktora Kathleen. Kathleen, ayan. Si Dr. Danilo D. Alpapara Jr., MD. Ayan. FPSOHNS, kung ano man yun. Whatever. Basta yun yung board certified ENT head, Ah, head yan. and neck surgeon, and Dito facial siya. plastic and reconstructive surgeon. Wow. Yan. International Fellowship, Australian Academy of Facial, Plastic and Reconstructive Surgery, Perth,
Australia. Wow. UPPGH trained. Top 3, diplomate board exam in ENT head and neck galing din surgery. talaga. Ayan, Di na consultant in ENT, facial plastic and reconstructive surgery in Alabang and Laguna. Nice, palakpakan po natin Dr. Dan. Magandang umaga po. Thanks for inviting us po dito sa Ito Ang Tahanan. Good morning, Doc Dan. Ang ganda po ng set nyo. Yeah, thank you po. Thank you po. Alam niyo mga ka-homies, maging ang haligi ng tahanan ay isang doktor din. Pero wala nga po siya dito ngayon sa studio. And of course, his name is Dr. Vergel Estrada Eusebio, MD, MMHOA, Emeritus, FPPS. Ayan. Yeah. Doc, nasan ba si Doc? Pagpasensyahan na po ninyo at wala ho dito si Doc Vergel kasi siya ho ay isang pediatrician, no? Okay. Si Doc Vergel ay 69 years old na po. So, by this time, ang dami na ho niyang naging pasyente. Pasyente. Even today, he is making rounds po at saka seeing outpatients na may sakit, no? Kasi ngayon po uso ang mga sakit ngayon. So, andun ho siya. Sabi na nga niya, paumanhin nyo na lang po siya na wala siya dito. Kami na lang po daw ang mag-vouch for him. Yes. Okay On naman behalf po of yan, dahil nandito naman po Yeah. kayo. So, ito na ang tanong natin. Paano po ba nagsimula lahat? Ay, mga kay Doc Judith. Doktor din po ba kayo bago kayo mag-asawa? Nagkita po kami ni Doc Vergel sa Bae, Laguna, no? Sa Galing lang tayo doon, Pagamatang Pangmasa ng Laguna. Ako po ay isang clerk, ibig sabihin fourth year medical student. Si Vergel naman po ay isang instructor, clinical instructor po namin. Ibig sabihin, teacher ho namin siya. Opo. Ngayon, nung nagkita kami, sumunod na siya sa PGH, hindi na niya ako tinigilan. Kaya kami ho ay nagkatuluyan, ano? Wow. So, Kunyari magpapacheck up sa inyo, gano'n. hindi talaga, sinasamahan niya Kahit ako walang mag-duty, binibigyan Ay, ako ng mga ganon. pagkain. So, parang the following year, ako ay nag-asawa na. So, parang short lang ho yung courtship namin. Nag-asawa ka agad kami. Kaya po, itong mga anak namin ay malalaki na. Kasi kung nag-asawa kami after residency training, hindi ho ganyan sila katatanda na, okay? Ngayon, ma'am, so after that, Vergel pursued pediatrics as residency training po. Ako naman, nanganak muna ako kasi nabuntis ako kay Dr. Kathleen. And then after that, after delivery, I actually pursued dermatology. I wanted to be an obstetrician pero sabi ni Vergel, ay hindi ka pwede mag-OB kasi pag may paanakin ka na patient, tapos ako ang magsasalo, walang maiiwan sa bahay natin. So, kaya sabi niya, mag-derma ka na. Okay. Kaya ako, dermatologist. Okay, by profession. Maganda-ganda lang. Kitang-kita naman. Tingnan mo naman, no? Oo, syempre lahat ng dermatologist magaganda. Mga ano yung mga skin. Mga skin. Kaya pala. Skincare talaga eh. Oo. Yun naman. And then, gusto niyo pa pong malaman kung paano namin sila na-convince Yes, mag-doctor. po. Later Sige on. na, nga po. Go ahead. Okay, so later on. Okay, so nagkaroon nga ako ng dalawang anak, no? Inunahan na tayo. Ang difference so nilang dalawa ay almost 10 years. So, since we are we're doctors by profession and we really love our profession po, no? So, ang pagpapalaki ng anak and pagko-convince sa kanila na maging doktor ay napakahirap po. So, number one, we were actually role models to them, no? Secondly, Paano yun? Nung baby sila, binibili nyo sila ng gamit ng mga... yung Doktor. Parang mga ganun. stethoscope. Stethoscope. Dinadala po namin sila sa clinic. So, pinapakain ko po sila. Kasi itong mga anak ko po, hindi sila ganyan ka-sexy, matataba sila. So, ang hilig nila sa pagkain. So, reward system nila yung pagkain. So, pag pumunta sila sa clinic, kain sila ng kain po doon. So, akala nila, pag ikaw ay doktor, marami kang cash to buy mga fast foods and mga masasarap na pagkain. Tapos dinadala ko rin po sila sa mga conventions, no? Sa conventions doon, syempre makakita po kayo ng yung mahilig masasarap sa na pagkain talaga. pagkain din at saka you're actually exposed to the good life of what the practice of medicine is, no? And then siguro nakita rin nila yung tulong na ginagawa namin sa aming mga pasyente. Kasi we are helping both the persons or patients in all walks of life. So, hindi ho kami namimili ng mga pasyente namin. No? So, kahit ho,
Si Doc Verhel, kahit ho mga walang bayad, yung NC, ang ibig sabihin ng NC, no charge. So yan po ay Saan po talagang... yan? Sa Las Baños. Pwede po magpunta Sa tayo. Laguna. Hindi, marami Pwede ho ba kami talagang pumila? charity si Doc Verhel. Marami siyang charity, hindi ho siya namimila Pero pa may siya. resistance po ba sa kanilang dalawa? Meron naramdaman niyo ba? Ay, hindi, ayaw namin. Ayaw namin. Tanong niyo lang po sila later on, pero sige. ganun po. Ang aming pagpapalaki sa kanila, no? It's actually reward system. Okay. Ayan. How about Kaut din? Ano masasabi niyo doon kay Mami? Si Kwento niya. growing up kasi, the way si Ruth kasi 'di ba almost 10 years yung gap namin. So may generation gap talaga. Although pareho kaming millennial, ako yung parang 41, siya yung 31. So okay, 1985 siya. Saktong 10 pala. Medyo magkaiba po yung generation. So ako kasi yung mas na didiktahan. Ako po yung mas sumusunod Parang ganun talaga. pagpanganay yata. Mas no? nadidiktahan. Sumunod ka. Opo. So parang, the way I remember it, si Mami, ako, growing up, laging sinasabi ni Mami, when you grow up, when you become older, you'll be a doctor. May affirmation. Palagi inaano niya sa Conditioning. mindset. You'll be a doctor, parang conditioning nga po. Oh, conditioning. Oo. You'll be a doctor, you'll be a doctor. So yun, for the longest time, syempre ako, dadalhin niya kung kakain kami. Pag nasa convention, may ballpen, tapos bigyan niya ako. Ang dami kasing pagkain po pag convention may sweets, lahat, dessert. So niya, sige, you'll be a doctor. Tapos nakikinig ako ng Kaya pala yung mga tatay ko, lecture. magiging pogi ka. At ikaw pala. Ay, Magiging pogi. Sige, tuloy po. Tama. Tapos po, kahit yung, hindi ba pag pumapasok kayo sa school, sila na din yung namimili. Kung saan kami mag-high school, kung saan kami magka-college, eventually kung saan kami mag-women. So okay lang sa inyo yun? Kasi Na, ako, hindi, na sila ang nagde-decide lahat? actually sa akin, yung may generation gap nga kami. Bilang, feeling ko sa akin at that time, as long as nabibigay naman yung gusto ko. Kasi marami siyang binibigay po talaga sa akin. Aside from food. Mula pagkabata. Aside from food, marami po siyang binibigay. Pero meron kang gustong iba kaya? Na gusto sana? Kung hindi ka doctor, ano? Sa back of your mind. Nakakahiya po Sige na, Mali, Kathleen, mali. ano yun? Nung bata ako, gusto ko po maging MTV VJ. Uso-uso noon dahil sa... Yes. Right, yes. MTV Kasi may MTV pa po Pero nung maganda time boses na niya. yon. Ay, hindi. Kumakanta rin po Ayun. siya. Ay, di ba? Mamaya sa Mamaya. Ay, Oo, wag po. Pero, yon. Pero between the two of us, mas marami kasing talent yung sister ko. So siya, if ever, mas marami siyang option sana. Sige nga. Oo, Sige nga, Ruth. Oo nga, sige Kantuan mo nga nga, kami, Ruth. Ruth. Ikaw, Doc Ruth. Ako naman po, parang since 10 years kasi yung gap namin. So, somehow, nakita ko Parang na... laging emphasize nung Oo, kasi parang nung high school ako, parang med school na yung sister ko. So, parang somehow nakita ko na, this is the path. Parang, this is a nice path. Parang my parents are also doctors, then my sister's going to be a doctor too. So, parang actually inspiration sila. So parang that's yung nakita ko. Parang hindi naman ako pinilit kasi mahirap kasing mag-doktor na hindi mo gusto. Yeah. No? So, yes. So parang more of like, yun nga, mindset, tapos it's guidance and parang inspiration. Pero yung tanong kanina, meron kang gustong ibang gawin sana? Kung hindi ka doctor. Siguro, nung before, kasi sa UPCAT form, I remembered, nilagay ko muna nun architect. Tapos parang after a few weeks, change ko rin siya na BS Bio. Tapos, yun din, drawing, ganon, art. Pero parang, yun nga sabi nila na, you can do that naman while you're doing, med school and all. Tapos yun, music. Yun po. So, yung Yes. parang, you always look after her, parang ganun. Parang, Not necessarily. parang naging ano na siya. Inspiration. Parang, Ayun, oo. idol mo. Parang unconsciously, nakikita ko na parang kung anong ginagawa nila, parang it's nice to do that too. Yan. How about si Doc? Paano sila nagkakilala? Doc Dan. Paano ka naging part Hinayang ng rin siya? Paano ka naging naging part ng doctor family? din? Paano ka naging doctor? Actually, Paano ka naging doctor din? matagal na po kaming mag-Onime. So, nag-meet kami college. So, sa UP Los Baños. So, same organization, same yung hilig. Pero kasi kaming into fitness. So, it started with jogging together. Wow. And then eventually, nag-date na. City Yeah. So, lang. Sana all.
Tapos? Ako naman po, ako yung first doctor in the family. Ah, okay. So in my case naman, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. I was a BS Biology graduate. Ako naman, ang gusto ko dati, maybe I'll work for like wildlife organizations like or mga channels like Discovery Channel or okay. National Geographic. Pero mas madali pa lang maging doktor. I actually na-expose ako sa family nila since nung time na yun, hindi pa ako doctor. And then I in-explore ko yung pagiging doctor, and nag-try lang ako na mag-apply sa mga med schools, sa tanggap naman, and tumuloy ako ng med school and I eventually liked it kasi nga okay siya na practice and you get to help patients, and kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, it's not really work, it's something that you really love to do. Yan. So Doc, tatanong ko lang, sa family mo ba, ikaw lang ang doctor o yung mga sa mga siblings mo, mayroon din doctor? Ako lang po yung doctor, pero yung Doctor, sister ko, nurse, so parehong medical related yung field po namin. Ito na, yun May lang. tanong ako kay Doc Kathleen. Naisip mo rin ba na pag nag-asawa ka, maging doctor din yung asawa mo? Or Actually, sinasabi niya din yun. Before, ha? Sobrang, I guess amin dalawa, ako talaga yung sobrang masunurin. Sinunod ko po talaga lahat ng sinabi ng mom ko. Pero syempre, may time din na... Ay, hindi na. May time din po na... Si mommy kasi, she's very, hindi ko alam kung yung mga babae in general, hindi ba yung intuition. Pero si mommy kasi may foresight din siya. Di ba po? Yung Pero si daddy foresight- ganun din. Sumusunod lang din si daddy. Okay. Kay mami. Parang tayo pala. Parang Siya ba ganun din? Sumusunod. Yes. Hindi pwedeng. Hindi kasi di ba po yung mga babae, parang may foresight din sila eh. So, may... Intuitive, no? Opo, intuitive din. So parang si mommy, yung husband ko yung pinakagusto niyang boyfriend ko. Wow naman. Especially nung... Kasi eto, di ba? Pareho Pinakagusto, so nga... may iba? Ay, Ay, joke. naging po. So yung pong edi after, kasi si mami yung namimili kung saan kami papasok, di ba? So nung pareho kaming nakapasok sa the same med school kung saan sila ni daddy, nung nakapasok din yung husband ko, sobrang gusto na yun, sobrang okay talaga na sa kanya. Approve agad. Approve na So may, talaga. may anak na kayo, di ba? Yes. So sila ba, gusto mo rin ba sila maging doktor? O gusto mong... May suot na nga stethoscope ngayon. Or gusto mo na, kung ano yung gusto nila na maging, nasusuportahan mo sila, or ano mo sa kanila, kailangan din mag-doktor kayo? Well, honestly, we want them to be doctors, Yeah, we pero want them to be kung gusto nila na ibang tahakin na landas, okay lang din naman. That's why madami silang mga ginagawang additional na mga extracurricular para kung ayaw nila mag-venture into medicine, pwede din. So like right now, meron silang mga coding lessons. Ano yun, nung pandemic, di ba? It was our Sobrang- idea na ipag-coding din sila. Yan ang school namin. Yan Coding ang school po. ko eh. Opo, Robotics, coding. artificial intelligence. Yes, coding. Tapos Technology naman. music Performing lessons. arts, yeah, music May lessons, nag-music singing. lessons. Yeah. Pero sila po yung may gusto nun, kung anong gusto nilang gawin. Pero kami, sinasabi din namin sa kanila, baka you might want to consider, gusto niyo mag-dermatologist. Kasi may business na, sayang naman. Parang ganun po. So, syempre sa isang bahay, mga tao din naman, kahit puro doctors, no? May nagkakasakit din, di ba? So, meron bang matigas ang ulo pa rin kahit na puro doktor na? Di ba, parang yun ang problema ninyo sa patients, di ba? Pinapainom mo ng gamot, ay uminom, ay ito dapat ang sundin, hindi sinusunod. Kayo mismo sa loob ng bahay, puro kayo doktor. Meron bang ganon sa members of the family? Okay. Ay, tinuro. So I think common vote for everyone, si Daddy po. Wala siya dito ngayon, pero Okay. dahil busy siya. So siya yung type of like doctor, father na he likes taking care of people. Yes. Pero Pagdating pag sa siya, kanya. parang sobrang matiisin talaga niya. So kailangan mo siyang pilitin. Parang normal yata sa mga daddies. No? Pero sumusunod naman siya. Giveaway talaga. Oo. For example, po yung flu Kapag vaccine. may diba? sakit sila, since daddy, mommy ako, pag may sakit sila, yung mga anak namin noon, actually si Verhel o si daddy ang gumagamot sa kanila since pediatrician yon. Even up Hanggang to ngayon now. po, kahit adult na Ang kami. tinatanong nila, ang daddy nila, ako hindi. Kasi pag may sabihin ako, mami, parang mami ang specialty mo. So, parang they follow the specialty of their dad. So, hindi uso sa inyo yung soft drinks at saka crackers pag may lagnat? Kapag Diba yun sa atin, di ba? Hindi, nung Oh, may panahon lagnat, natin, inumin mo Ay, ng soft manahon drinks. kasi ganun. Pwede rin yun po. Basta naman, no? Inom pa rin naman paracetamol. Paracetamol, oo. Ngayon, maiba naman Paracetamol. tayo. No? Kapag sobrang stress na kayo sa clinic o sa hospital,
sino naman po sa inyo ang tagaluto Oo nga. o tagabili ng comfort food para sa lahat? Kumbaga, sino po ang chief of happiness ng pamilya? Ayan ang aking tanong. Ako po, ako ang taga-bili ho ng pagkain sa amin. Si okay. Verhel kasi, iba ho yung, right now, hindi ho siya mahilig kumain. So ako naman ho, taga-bili ng pagkain. Pero ngayon, kontrolan na rin niya ako kumain. Kasi bawal sa akin ang red meat. So bawal ang pork, bawal ang beef. Pero, minsan po, kumakain naman ako sa labas, di ba? Pakonti-konti, Cheat day. Dok. Cheat day. Cheat Pero day. minsan, everyday cheat day. Okay. Oo nga. Paano yung nakakapagluto pa rin kasi mga girls, no? Na may time pa to cook. Actually, sir, in all honesty, ako mahilig ako magluto. Yung luto lang yung ayaw sa akin. Mahilig po talaga ako magluto, pero hindi masarap. Pero mahilig ako. Yes. So, Sayang pero wala pag si ako chef. nagluto, Oo hindi po comfort food yung labas. So, sabi sa akin ng asawa ko, may bumili ka na lang. Do you ask questions Professional about secrecy, no? Yes. yung, Tama ba? alimbawa yung mga patients nyo may operations or whatever, do you ask advices from your Yes. 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 Very kapwa common. doctors, di ba? Yung Sa daddy. specialization ni Dan, ENT, facial plastic surgeon, si mami yung namilinan. Nag-recommend ako. Nag-recommend pala. Sige, fine, recommend. Kasi, lahat kami derms. Oo nga. So, Oo walang nga. surgeon sa amin. Tapos si daddy medical siya. So, parang kailangan merong surgeon siya sa amin na ma-referan. Yung hindi namin magagawa. So pag sinabing medical, siya yung More general of yung parang... family doctor, parang ganyan. Ay, hindi. Pedya po si daddy sa Pedya. bata. Yung So, bata yung siya. nga, yung parang internist, pero bata siya. Tapos So, may specialization na ngayon sa tapos ENT, tapos ENT, tapos derm. Going back po dun sa question ni Tita Cynthia, I think yung advantage pag family of doctors, meron kayong instant na referral. Kasi for example, may pasyente ako na at the same time bata din, may concern ako, pwede kong itanong yung case na yun sa That's father-in-law ko, nice, oo. pwede kong i-refer sa kanya. Oo Same nga. thing pag dermatologic patient, na kunwari may cancer or gusto magpa-nose lift, ganyan, pwede rin i-refer sa akin yung patient na yun for Yes, yung management. mga hindi na kaya, example ng filler, botox, then kailangan mo na ito i-nose lift, i-facelift, blef, sila na yung gumagawa. Wala para may discount. Tapos pag mga bata na inooperahan niya, kailangan niya na pre-op clearance sa pedya. Sa inyo Kay naman. daddy. Kay Doc, Berhel. Kay daddy. At saka yung mga topics namin sa table, kami dalawa ni Verhel, we usually talk about not medicine. Anything yun na nga po. under the sun na hindi medicine. Kunwari yung garden niya. Yun no? na. Yung mga sasakyan. Yung pets. Yung mga Pets. pets namin sa bahay. Yon. Kasi grabe ngayon mahal ang magpa-vet. Yeah. Yung mga eh. pets namin na malapit nang mamatay, kung anong gagawin sa kanila, no? Anyway, mga pagkain. Okay, pagkain din. Tapos yung mga anak namin. At saka yung mga other persons with problems but not related to medicine. Okay. Doc, ito naman, pagdating sa clinic, ito, colleagues kayo. Pero sa bahay, paano nyo nababalanse yung roles ninyo bilang magulang at mga anak? Ayan. Sino po ba ang nasusunod pag wala nang white coat? Si mami pa Para si rin. mami. Wala na, tabi mo na yun. Merong seniority po sa amin na So, ako, kung anong sasabihin, kasi si Verhel, bihira ho yan magsalita. Pero pag may sinabi siya, susundin ko yun kasi magagalit yun eh. So, although most of the time naman, kung anong sinasabi ko, yun din ang pananaw niya. Pero pag may sinabi siya, I really make sure na I follow. And then, pag wala na yung white coat, pag nasa bahay na kami or halimbawa sa clinic na may mga issues kaming pinag-uusapan, we make sure na we come into common grounds. Hindi kami hindi ko sinasalungat yung kanyang views, no? Kasi ayaw ko ng away. Siya din, ayaw din niya ng away. So we don't disagree. Kung meron akong mga hindi gusto sa sinasabi niya or hindi ako sang-ayon, I just keep quiet. Okay, ganun yun. I just keep quiet. So, I don't discuss things now which are, not good for the relationship. So, Doc May and Doc Dan, magkasama rin kayo sa bahay nila? Or Bukod na po kami. Hiwalay na po. 5 years na po. pati po yung mga anak nyo? Yeah, kasama. Kasama po namin. Kasama nyo na, okay. Pero magkakalapit Kasama lang. yung Within anak. ano Hindi, ibig sabihin Malayo nakapunta sila po eh. pero sa bahay.
Parehong Laguna rin lahat. Laguna kami lahat po, So, pero... ano, mga Kabuyaw. Opo. 20 kilometers apart, mga ganun. yes. Alas Baños, sorry. Yes. Yun. So, magkakalapit pa din. Magkakalapit pa rin. Pero we really value our parents' opinion kasi when it comes to ang tagal na kasi nila sa private practice po eh. Iba po yung training. Di ba pag nag-train sa public hospital, iba po yun sa actual private practice. So when it comes to, for example, yung mga ethical decisions, kung ano ba dapat gawin, iba yung sinasabi sa libro eh. Tapos ano ba talaga dapat kung ikaw yon, ano ba talaga yung, ano yung tawag to, best thing to do, especially when it comes to mga ethical and administrative decisions and issues. Dr. Rascus, ngayon, halimbawa, ito, nangyayari ito eh. Paano naman pag yung magkaibang opinion sa isang medical case? Ayan, sa clinic po. Within the family, Is it doctor-to-doctor case or ang diskusyon or nadadala niyo po ba yung pagiging magulang at anak sa loob ng ospital? Usually, actually, parang, for example, ako kasi my mom is already a dermatologist for like more than 30 years. Ako, I'm practicing like for, as in board certified derma, like roughly a year. So ako, personally, pag ganon, lagi ako nagre-refer sa kanya, which is good. Actually, yun yung isang advantage, no? I see her as my mom and in the house, but in the clinic, I see her as my senior consultant. So when I don't know anything, I always ask her. Then parang may inputs ako, then she will tell me her inputs, and we will come into a conclusion. So it's actually a very positive thing. Parang we have 2 branches na clinic and then hospital meron din. Then we have like a same schedule. So kapag same schedule kami, I refer to her and also to my sister. Although hindi kami different kami ng schedule, I refer to them. I also refer to my brother-in-law. So like it's actually a very positive thing. Yes. So ikaw, doctor, gusto mo rin bang doctor asawa mo? Actually, hindi po siya doctor. Pero may fiancé po ako. He's engineer, industrial engineer po siya. And ako lang yung odd one out. Okay naman Ako yung medyo pasaway. Okay Approve naman. naman, Of course. O, pag-aaralin natin kasi, ulit. Ay, hindi na po. Okay yun kasi, syempre, Madodoktorin. kung ano, May di ba, variety. mga millennials ngayon o Gen Z, hindi mo na madidiktahan yan. So, anyway, Parang kung sinong gusto niyang makakasama habang buhay, syempre yun yun. Ayun, So, we tama actually naman. respected her decision. Yes. Tsaka yung kanyang So, balance. fiancé naman, mabait. At tsaka gwapo. Yun. Buti na lang. Gwapo? Parang si Kahit Doc Dan, di ba? Oo. Gwapo. Mukhang mabait si Doc Dan. Improvement of the ratio. Yes. Eto pa, kung magkakaroon kayo ng activity na nagsasabi nyong, okay, hindi ako doktor ngayon. Nanay at tatay, anak lang muna ako. Roles. Anong gagawin nyo? Hindi kayo doktor. Okay, Travel. doktor. Parang Travel, hindi ata tita. Travel. Travel, okay. Travel. May time naman. May time. Oo. And also, Ikaw. travel, hobbies, exercise together. Hindi Wow. wala nga. Ayun po, wala kaming common time masyado. Yun siguro yung downside. So, pinaplano Travel. talaga. Pinaplano namin. Like, hindi kami, Scheduling yan. growing up, hindi kami yung, nasanay kami na hindi kami sabay-sabay kumain. Okay. ganun. Yes. Kahit naman lilit pa kayo. Kasi para silang soldiers din. Pag Hindi tinawag, kami dapat sabay-sabay. on call eh. Oo, On talaga. call. Pareho kami ng husband ko. Same with our kids. So, Ganun din. kaya I think si mommy, kaya yung advice niya sa akin, diba, mahabang nga po yung age gap namin, yung advice talaga sa akin, mas okay din na doctor yung partner mo. I think kailangan kasi maintindihan po talaga yung Yes. So, schedule tama eh. rin. Hindi kami sabay kumain, tas may time na may events, hindi kami nakakapunta, minsan siya lang, minsan Tapos ako. parang meron din sa overnight. Paano mo naman Wala pinapakita sa yung pagiging nanay mo sa anak mo? Siyempre nga, busy ka. Yung bunso ko, tabi kami matulog. Tabi kami matulog. Tapos meron kaming date, meron kaming mga play dates with their friends. O kaya kami lang, nagbabonding. Tapos I explain to them. I think naintindihan na nila kasi nang kinagis Si May na. ano siya eh, she sets days off, so hindi siya nag-work ng 5 or 6 times a week for 4 days a week lang kasi yung isang araw na yon dedicated yun for the kids. And then ang ginagawa namin, pag talaga may
major activities, talagang cancel talaga yung clinic, cancel yung pagpasok sa work. Yeah, that's good. Para to make time with the kids. Yun lang yung mahirap doon. Mahirap talaga yung sabay-sabay na kain. Like for example, sa gabi, kung kunwari may long OR case ako, nakakain na yung mga kids, tsaka palang si may dadating, tsaka palang ako sa bahay dadating. Yun nga, di ba? Kay Doc Judith, meron akong gusto malaman, Oo Doc. nga. Sa tingin niyo, Doc, na-fulfill niyo yung dreams niyo for your daughters na, syempre, nakita niyo naman na ginawa nila yung gusto niyong mangyari sa buhay nila. Anong na-feel niyo ngayon? Are you happy with that? Na nasunod. nangyari, natupad yung gusto Yung nyo, profession. yung Yung pangarap. gusto Sumunod sa yapak nyo. Yung ganun. I'm happy, fulfilled, and at the same time, very thankful that yung sinagot ng ating Panginoon, yung panalangin namin araw-araw para sa aming mga anak. Okay? And hopefully, ma-extend sa aming mga apo. Pero, depende rin naman sa hilig ng mga bata. Siyempre, hindi namin sila mapilit. No? At saka, ang hirap talaga kasi sabi nga ninyo, pag nag-aaral ng medicine, kailangan maging matalino sila, consistent sila sa pag-aaral. Yun ang mahirap mong i-cultivate sa mga bata ngayon. No? So, sila naman, sa awa ng Diyos, sila ay mga A students. Sila ay pumasok sa Puro cum laude. Cum laude. mga top universities and schools in the Philippines, no? So, doon, syempre, may genes, no? Genetic. Pero yung pagpapalaki na at paghuhubog sa isang bata with the right values and study habits, it's something that we have really to be thankful and we have to pray for that. No? Yan yung Kasi- tatanong ko nga kung mayroon mang isang word na pinakamahalagang aral po na nabuo sa family nyo, na nadadala nyo hanggang sa profession po, ano po yun? Siyempre, yung pagmamahal at pagsisilbi at pagrerespeto sa isa't isa. Respect, love, and service. no? Okay. What else can you ask for? Tayo na lang. Pasyente. Yung, Kulang kasi tayo. actually, Dagdag tayo. the thing that I can ask for, because I'm already like 67 or turning 67, so Parang 50 I ka. have to age gracefully. Okay? And yung tatanda ako na hindi ako wheelchair, buhay ako pero hindi wheelchair bound. And that I can still walk even if I live up to the 90s, no? Kasi my mom is already 91 but wheelchair bound. Ang hirap nung gano'n. So yun ang pinapanalangin ko. Kaya ngayon, I started to exercise. Hindi kasi ako ma-exercise So, meron akong smartwatch. I make sure na I walk 10,000 steps at least a day. Tapos hindi na rin ako kumakain ng red meat. Tandaan, ha? Yan, red. Gawin na Ako, natin hindi yan. na rin ako kumakain ng red meat. Ayan. Wala na ring 1 daya. week na. Wala nang cheat day. Yan. Ako, may question naman ako sa mga anak. Ano bang message nyo kay mama nyo na naging matagumpay kayo dahil sa kanya? Anong message nyo? Thank you. Elegant thank That's you. it. Thank It's you. elegant to thank That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Ganun lang. Thank you kasi yung parang siya yung nag-guide talaga sa amin. Yeah, kasi yung med school, di ba, mahirap siya. So there are times talaga na gusto ko mag-quit. Pero siya kasi, she has a way of, hindi ko alam. Manipulate is not the right term. tough Pero love. like, Yes, good. It's the tough Tama love. din. hindi iba. No. Hindi naman tough love. Kasi every time na gusto ko mag-quit, sasabihin niya, sige anak, try mo muna 1 year and then let's see next year. Very supportive Oo, lang talaga. supportive. Tapos hanggang Very natapos mo na yearly, try mo muna 1 year hanggang next year. Parang na-trick. Hanggang natapos na. Ay wait, magkukwit pa ba ako? 1 year na lang, di ba? Parang ganun siya. Ayan. Guidance talaga man. And about Doc, ano masabi mo naman sa mother-in-law mo? She's the best. Actually, tawag ito, yun nga, very important yung foresight, very important yung support, very important yung guidance from the above. Very importante po lahat yun. And syempre, yung nakita ko talaga sa family dynamics nila. Kasi ako, hindi naman family of doctors in general. If you take away the medical aspect of it, parang yun yung parang role model din namin sa family na maganda yung communication between the parents tapos na ipapasa sa mga bata. And yun, nakita namin yung mga advice nila kung ano yung what will work, what will not work for our kids. So yun nga, moving forward, yung sa kids namin,
although we want them to be doctors, gusto din namin na yung gugustuhin nila na path is kung saan sila nag-excel, tapos kung ano talaga yung gusto nila. Yun. Tapos, super agree talaga ako dun sa foresight. Like, parang she knows, May like, vision, if something's, parang may masama Foresight nangyayari na yan. sa'yo, or like, may masamang mangyayari sa'yo, parang totoo talaga yan. Parang, your mom is always right. Parang at the end of the day, you would realize na, thank you kasi may mom ako. Yan. Okay, daddy naman, baka naman, habang nanonood Si siya. Message to dad. Si daddy din, of course. Oh, message ko naman kay daddy, nasa bahay. He's always a workaholic, na as in, almost, actually si mommy and si daddy, kami po, parang na sister ko, 5 times a week kami nag-work. Pero si mommy, 7 times, si daddy din 7 times. Wow. So parang yun, message namin Daddy. kay daddy is, yun, thank you din, and sana more time for yourself. Ayan. And yun, always parang proud kasi wala akong kilalang doctor na I mean, a lot of doctors are very, very like masipag. Pero si daddy talaga like as in, Monday to Sunday at his age right now, tapos parang, as in, he's very Talagang humble. he He's one loves. of the most humble people I've met in my life. So, very inspiring person talaga siya. Kahit ang dami na niya na-achieve in life. So, yun lang. Yun din yung message ko. How about si Doc May? Of course, daddy mo. Oh, big hand. Daddy, thank you din. Asan ba? Ayan, Daddy, meron. thank you. Relax, chill. Exercise more. Yes, chill lang talaga. Yeah, si daddy, like yun, halos lahat na siguro ng bata or patient sa Los Baños, naging patient na niya. Actually, kahit adult po. Kahit pasyente adult. pa rin. Yung mga, yung pati apo po. PLP. Pati Yung apo mga na. apo, Kaibigan ko ganon. sila. May Yes, Galing. yun. Ganun siya. And since ang tagal-tagal niya nagpa-practice, parang yung experience kasi, di ba, yung actual theory na naaral sa med plus the experience. As in, sobra. Yeah. He's really good. He's a very good doctor. Si Mami. Mami. Doc Message ni Judy Mami. naman. Being a mom and a doctor is actually difficult, but all throughout my life, I actually practiced number one. As I said in my previous yung about grandparents, una muna ang Panginoon, pangalawa tayo, and then we should love one another, respect each other, and value whatever the needs and the talents of your children or grandchildren. But of course, we can guide them to the right path. No? But sometimes yung mga gusto natin or mga plano natin sa kanila, hindi plano nila or hindi plano ng Panginoon para sa kanila. So, kailangan natin ma-distinguish yun. And whatever the outcome, we should pray for all their plans and God's plan and our plan. Wow! So, mga doc, saan po namin kayo pwede makontak for consultation? Ayan, pag-promote na po Isa-isa, kasi kayo. may na mga po. kanya-kanya sa Oo, yung inyong mga clinic. Ako po, you can visit me at Asian Hospital and Medical Center. Meron din po akong practice sa Calamba Medical Center, Health Serve Los Baños, and Healthway Qualimed Santa Rosa. Yeah. So, ako naman po, you can find me at VU Sebi Skin Center. We have 2 branches. It's a family-owned skin center. We have 2 branches. One at SM Calamba, and then the other one is in Los Baños. We're also affiliated in Health Serve, Los Baños, and Calamba Medical Center. Wow. So, yung sinabi ni Dr. Kathleen, parehas na rin yun sa amin. Okay. Copy-paste, Doc. Copy-paste. Ayan. Puntahan natin sila minsan. Chat na lang. Oo, may discount Kumain na natin tayo. ang mga numbers. Ayan, mga ka-homies! Ang ganda ng talakayan natin, di ba? Syempre, ang hirap pala talaga nun kung profession ba talaga or gusto mo talaga pangarap mo sa anak mo. Ayan. Nasagot naman po nila, mga ka-homies, di ba? Pero, wag pa kayong aalis dahil magbabalik pa kami for more. Magbabalik pa ang Ito ang Tahanan! Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn.
So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Okay, welcome back mga ka-homates. At dahil ang pagkain ay isa sa mga nagbubuklod sa pamilya, alamin naman natin ngayon ang inihanda na recipe ni Chef Mads sa kusina. Ano ba yan, Chef? Chef! Pasok, Chef Madeline! Ni hao pang yao! We will be having our Chinese traditional steamed fish with black beans and minced garlic. At ito pang yao ang ating pangunahing ingredients. Unahin natin dito ang ating tilapia or any kind of fish basta malaman at buo. Luya, chili garlic, ito mamaya for our garnish, black beans, onion leeks, at sa tulong ng Easy Pro soy garlic, may enhance natin ang ating steamed fish mamaya. At ito na nga pangyaw ang ating kaunahang procedure. Kunin na natin ang ating isda. Lagyan natin ng salt. And then pepper. Kabilaan, pepper. And then salt. Lagyan natin siya ng luya. Tsaka dito ay mga in-between. Lagyan natin siya ng luya. Ayan, sa kabila din. Kuha tayo ng leeks sa ating garden. Yan. So, lagay din natin yan sa tiyan ng ating fish. Painitin na natin tong ating steamer. Make sure na may mainit at may tubig na. Lagay lang natin dyan. Tapos, ilagay din natin ang ating isda. And let it steam for 5 to 10 minutes. Ooh, whoop! Okay, hanguin na natin. Pwede na to. At pagkatapos natin i-transfer ang ating steamed fish, magpainit naman tayo ng mantika. So pangyaw, habang inaantay natin kumulo ang mantika, lagay na natin yung iba pang ingredients. So ilagay na natin ang ating black beans, onion, dagdagan pa natin ng onion leeks, ang ating Easy Pro to enhance more of our steamed fish. So, ang flavor na to is soy garlic. Ilagay na natin ang ating garnish. At ang ating kumukulong mantika. Yan. So, meron na tayong Chinese traditional steamed fish in black beans, soy garlic, and minced chili garlic. Alright. Ano man ang ating trabaho o narating sa buhay, ang pag-aaruga sa pamilya pa rin ang pinakamabisang gamot sa anumang pagsubok. Sa loob ng tahanan, hindi titulo ang mahalaga, kundi ang pagiging present para sa isa't isa. Tama. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na boundaries kahit gaano tayo kabisi o kahusay sa ating propesyon. Hindi dapat na papabayaan ang oras sa pamilya dahil sa loob ng bahay, respeto at pagmamahalan ang dapat laging nangiibabaw. Yun. Ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi material na bagay, kundi ang magandang halimbawa kapag nakikita nilang may saysay at saya ang ginagawa ng magulang. Kusa itong uusbong sa puso nila saan man sila dalhin ng kanilang pangarap. At sa huli, hindi kailangang magkakapareho ng propesyon ng isang pamilya, pero pwede rin naman kung gusto.
para maging buo. Ang mas mahalaga ay pare-pareho ang values, ang pagmamahal at respeto at suporta dahil ito ang tunay na nag-uugnay sa bawat miyembro ng ating pamilya at sa buong tahanan. Ayan. Ganda. At dito lang yan, mga kaibigan. Sa itong tahanan. Palagi. Kaya sa mga apo mo, Ate Cynthia, magkakaroon ka ba ng singer na apo? Gusto mo rin? Gusto ko rin. Pero balita ko si Yuna, kumakanta na rin daw. Wow. Kaso ang hirap, hindi ko natututukan kasi nga malayo ako. Di ba? Yun ang mahirap Minsan eh. din natural no? Oo nga eh. Sinabi nga nila, parang nasa dugo na. Oo nga, totoo yun. Kasi nga yung anak Lumilitaw. ko, di ba, naging player ko. Hindi ko alam na isipan na magaling din pala siya. Kahit di mo naman Hindi ko tinuruan, tinuruan. sinabihan. Kumakanta rin yung anak ko na isa. Ikaw ba, ganun din po, kuya? Di ba yung anak mo din? Ayan. Ayan. Natural. Alright, maraming salamat mga ka-homates. Siyempre, we'll be back next week, same time. Same place. Dito lang yan sa... Ito ang Tahanan!